He who finds a faithful friend finds a treasure. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito na napakagandang mga big boulder marker. Malalaking marker ito ng mga bato. Kaya tinatawag na big boulder. Dito ay merong triangle dots, merong square sign, at merong visible na dalawang guhit, maiksi at mahaba. Balikan natin yan mamaya. Tingnan muna natin ang iba pa. Ito naman ay klarong-klaro na chinisil. Okay, meron siyang tool mark na bato. Pabilog ang kanyang sign, so pwedeng treasure under sa kanya. Atin balikan mamaya. Ito naman ay hindi naman ito footmark. Pag ganyan eh. So pwedeng kin. Pwedeng symbol of gold yan. Pero kung tingnan natin, ang bato ay may kakaibang hugis. Parang may heart shape siya na naka-engrave. Ito, nakaganyan. So kung yan ay heart shape kasi natakpan ng dahon, ibig sabihin nandyan lang. Nandyan sa harapan ng bato o pwedeng sa likod. Dito naman tayo, panghuli. Ito napakaganda, tinatawag ko ito na pugad. Or parang taklubo siya na nakaharap pa itaas, tihaya. At merong visible mark na butas naman napakalaki, malalim. At dito merong counter sign na treasure under. Okay, atin na to umpisahan ngayon. Bago tayo magpatuloy, shout out nga pala sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated. Alright, salamat. Ngayon, ano bang hugis nitong bato kung tingnan natin? Para siyang likod ng, kung lagyan natin yan ng ulo diyan, nagaganyan, di ba? Ano sa tingin nyo? Kulang na lang yan ng paa para magiging tortoise or Galapagos turtle. Kaya ito kasing triangle na sign, nagsasabi yan na merong treasure sa isa sa mga bato na nariyan. Especially kung merong malalaking bato na naka-triangle ang distansya nila, nagaganyan, katulad yan. So ang pagpilian dyan ay yung tatlong bato. Pwedeng ito, pwedeng dito. So ang tatlong bato ang susi. Ngayon, karamihan naman yan ay dito lang yan talaga nilagay sa bato na may tatak. Okay, kaya saan ba ito? Saan ba natin ito hanapin? Hanap tayo ng mga arrow or nagpo-point ng direksyon. Merong ano dito, tingnan nga natin yan in close up. Kung ano yan. Aba, ito yung sign ng ano to ah. Ito yung specialized arrow, nagaganyan to. Arrow pa rin yan sa treasure, ibig sabihin ito yung arrow niya ang dulo. Specialized ha. So papunta siya sa banda rito. Ako, nandyan nga lang sa likuran pala nitong bato. Okay, so meron na kagad tayong na-discovery na arrow. Ang tinuturo ng arrow ay ang likuran ng bato. Ito na bato, likuran niya. Merong sign na box eh, treasure box. So pwedeng nasa likod nito, in between sa dalawang bato na ito. So pwedeng ito yung bato na may arrow, ito yung turtle back. So pwedeng sa pagitan nilang dalawa. Ayan ang tinuturo ng arrow. Ito, ayan o, ito. Papunta diyan. Ngayon, sometimes ang triangle sign, ganyan.
na may dot. Minsan nagsasabi yan ng tatlong item na nakakalat. Pwedeng ganun. In triangulation din ang pagbaon. Ibig sabihin naka-triangulo. Pero itong malalaking bato na may marka, ito yung kanilang central point or central marker or fulcrum. So dito tayo mag-start at mag-umpisa tayo sa palibot niya at maghanap ng item. Ngayon kung wala talaga kung may kagamitan kayo, wala sa palibot niya, okay, sa layo lang na 5 to 9 meters ang paghanap dyan, yan ang ikutin nyo. Ngayon kung wala kayong ma-detect, balikan nyo itong bato, kasi ang bato mismo, ang itsura niya ay parang may laman sa loob. Pwedeng treasure enclosed in the rock. Masuhin nyo lang ng malakas ang mga gilid niyan, at pag matamaan yung patch ng simento, sadyang mabubutas yan. Kaya napakaganda. Itong dito mahaba, yan, pwedeng ito yung item niya, parang arrow pala ito, matulis. So yan, direksyon yan papunta rito. Ayan, at ito ay treasure under na sign. Kasi kung ganyan, kung ganito yan, kahit nakaganyan yan, treasure under mismo sa kanyang baba. Pero dahil itong dapat dot yan itong triangle ay dito sa dulo. So ibig sabihin may distansya siya. Okay, so sukatin nyo ito by inch. Sabihin natin 7 inches yan. So mayroong 7 meters papunta sa direksyon niya. So ito, hukay kayo sa 7 meters. Kung 9 yan, di 9 ang inyong testig. Sundan nyo lang itong arrowhead kasi ito Yan. Ito yung arrowhead niya. So ibig sabihin dyan ay pwedeng mayroong tatlong item na nakakalat, or pwedeng itong triangulation ng dot ay tatlong bato yan na nariyan at nandyan sa isang bato. So tingnan nyo dito sa unahan, kung mayroong isang malaking bato dyan, pwedeng doon kasi narito yung pointer niya. Okay, pangalawa na itong sa likod na tinuro naman ito. Ayan, so legit ito na marker kasi mayroong square sign. Minsan lang ang nature makagawa ng square, pero yung mga pabilog na dot, karamihan yan ay treasure talaga. I make that nature, karamihan ng circular dots, gawa lang ng ulan or tubig. Ang mga square ay mahirapan ang nature paggawa niyan. Kaya ang mga square holes, mga man-made yan. Okay, dito tayo. Ito ay treasure under ito na sign. Pwedeng kwadrado ito. Kahit square yan, treasure under pa rin yan. Kung bilog yan, treasure under yan. Ngayon, hindi naman pwedeng heart ito. Pwedeng heart. Ayan, pero hindi ganong heart na itsura. Kung heart na tulad ng ganyan, nagsasabi na mayroong treasure, pero hindi siguradong under. Pwedeng sundan lang ang tulis niyan. So dito banda, detect nyo lang kung meron kayong mga detectors, at kapag mag-detect, hukay ka agad. Ito naman pagkaganda nito, man-made talaga na kaganyan. And then ayan, and then merong dot. Ayan ang maganda, merong dot to. Ayan merong dot dito. So ibig sabihin sa bandang kaliwa. So ito na portion dito ang hukay niyan, lalo na dito rin sa bandang kaliwa nilagay yan na sign. Yan ang kin yan, tinago lang sa kanyang itsura. Yan yung ganyan ang ginawa nila kasi minsan bahay lang ang ng kin ganyan lang ang symbol ng kin na naka-engrave sa mga bato.
So ito yung number 1 natin na paghanap dyan. Dito na side. Distance 2 to 3 meters lang. Ang pangalawa niyan, dahil sa tingnan nyo, parang may puso dito nakaukit na malaki, nakaganyan. So ganun din ang sabi ng puso, merong treasure. At dahil ang kin sign ay narito sa kaliwa, ibig sabihin nasa kaliwa. So tama na ito, bandang kaliwa. Ngayon, dahil matulis ang bato, ito meron siyang pointer dito. Ito yung pangalawa, papunta dyan. So dito yan. Ito yung pangalawang digging spot. Yan. Distansya 5 meters lang. Kinuha lang natin yung yung average distance na palaging merong laman. So kung wala, pwedeng bumalik sa 3 meters at pwedeng magpatuloy din sa 7. Ayan. Okay, punta tayo sa ito, panghuli. Ito yung pugad or parang taklubo na nakaharap pa itaas. So kung nakaharap pa itaas, siyempre wala na sa itaas. Kaya ang tendency niyan ay nasa kanyang sentro o nasa loob ng bato. Ito, kapag tusukin nyo yan, kapag tingnan nyo ang tinusok nyo na kahoy kung saan mag-point. Halimbawa ito yung kahoy ito. Tingnan nyo itong saan niya na direksyon. Kung dito tatama, dito ang inyong test dig. Pero karamihan yan, 5 meters talaga yan. 5 meters, 1 pole measurement sa pagbaon ng mga hapon. 1 pole palagi yung kanilang mga pagbaon galing sa marker. Yung iba adjustment na lang yung 3 tsaka 7. Kaya 357 ang magandang distansya. Kaya to, number 1 ay sa loob mismo ng bato. Pangalawa ay dito. And then pangatlo, dito. Ano ba ibig sabihin yan? Meron siyang linya sa itaas. Karamihan sa atin dyan, dito tayo pupunta. Tama naman yan. Pero sa aking experience, ito lalo na may guhit dyan. Ay sa likod yan. Kasi kung ganito ang sign, dot sa itaas, linya sa baba, yan ang siguradong under. Pero kung binaligtad, dot sa baba, linya sa itaas, ibig sabihin yan sa likod. Ayan. So yan lang mga katiyats ang pag-analyze ko sa inyong site. Ito yung parte ng dinikode natin nung nakarang araw na napakalaging treasure site na napakaraming legit marker. Sigurado talaga na mayroong mga sucker deposit dyan, mga quick deposit. Good luck sa inyo mga katiyats. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Paalam at ingat kayong lahat.